Natigilan si Ana at bigla na lang kumabog ang dibdib niya na marinig ang sinabi ni Jason. Bigla na naman niyang nalalang halik na pinagkaloob nito sa kanya kanina. Aminado ang dalaga na kahit simple lang yon pero hanggang ngayon di pa rin yon mawala sa isipan niya. Ano pa kaya ang halik na kayang gawin ni Jason na habang buhay niyang hindi makakalimutan? Kagaya ng sinasabi nito. Nagbablush ang buong mukha at tiningala ni Ana ang fiancé. Naparunok siya na makitang seryosong mukha nito. Mukhang dito nabibiro sa banta nitong iyon. Binawi na lang niya ang kamay imbes na abutin ang bote ng beer. Di pa ulit handa ang puso niya na magkasala sa kapatid. Kaz, chill ka lang. Di na napigilan ni Axel mangialam. Tatawa-tawa lang to at pakul pa. Ana is my guest, remember? Hindi mo siya pwedeng bastusin ng ganyan. Isa ka pa. Singhal lang nito sa pinsan. Bisita mo nga siya kahit dapat protektahan mo, hindi yung lalasingin. Tinignan din to na masama ni Alex na agad naglaho ang ngiti sa mukha. You just insulted me, Kaz. Wala akong balak na lasingin si Ana. Sinatan niya lang nag-aaya sa kanya. Gusto lang namin makipagkwentuhan sa kanya. Makipagkwentuhan habang nagiinom kayo? There they go again. Napailing si Michael nang mapansin ang pag-iinitan na naman ang magpinsan. Mabuti pa, hayaan na lang natin si Ana mag-decide para walang gulo, okay? As you can see, mukhang sanay naman siyang uminom. Tumingin sa kanya si Nathaniel at nakitang okay naman siya. Tuwid pa ang pagkakaupo pero kung alam lang ng mga to na pinipilit lang ni Anang wag ipahalata na nahihilo na siya. Tama si Michael, akong dapat mag-decide para sa sarili ko. 22 na kaya ako at ang desisyon ko ay makipag-inuman sa inyo. Gusto nyo, maglaro pa tayo na spin the bottle eh. Paimbag mamalaking sabi niya at sinisikap ituwid ang dila. After the bottle stops spinning, the player who spun the bottle can ask the person that the narrow end of the bottle is pointing towards. Truth or dare? At kailangan sumagot ng player na yon? Paliwanag ni Ana sa criteria ng larong naisip niya. And if that player choose truth, he needs to honestly answer the question. Dugtong naman ni Chef Aa. And if it's dare, he or she need to perform whatever the action that is given to him or her. Si Axel. Mukhang alam na alam din pala ng mga ito ang larong iyon. Akalain mo yon, ang mga kasing hot at kasing yaman nila, naglalaro din pala ng ganun? Madalas kasi yung laruin ni na Ana at mga kaibigan niya sa Siargao kapag nagtatambay sila sa tabing dagat. Lalo na sa gabi at maliwanag ang buwan. Game ako, segunda rin ni Michael. Me too, Nathaniel added. That's absurd. Jason chuckled. Mukhang di pala fan ng larong iyon ng lalaking to. Nangalumbaba si Ana nang tingalain niya ang binata, pero paraan lang niyang pagtukod ng palad sa chin niya para di siya mabuwal dahil nagsisimula na talagang umikot ang paningin niya. Bakit? Natatakot ka ba? Of course not. Agad na depensa nito. Ayoko lang makipag-inuman at makipaglaro sa isang babae na hindi. Then prove it. Ganitian lang niya sa Jason. Sit and join us. Hindi ko papatulan ang... Hindi niya na ulit to pinatapos magsalita. Hinawakan ni Ana ang kamay nito at tinila pa upo sa tabi niya pagkatapos niyang utusan si Axel na umusog. Palibasa, tinatabla ng alak kaya't di niya gaanong alintana ang init na dumaloy sa sistema niya na magdapo ang palad nila ni Jason. Pero napansin niyang natigilan to at napalanok nang mapatingin sa kanya. Ngunit yun din ay baliwala na sa dalaga. Siya pa mismo ang nagsimulang magpaikot ng bote ng beer sa lamesa. Game na game naman ang mga kaibigan ni Jason. Maliban dito, hindi man lang nakikipagtawanan sa tuwing tumitigal sa pag-ikot ang bote at may nagtatanong na truth or dare. Sunod-sunod, puro mga kaibigan parang ito ang natatanong. Palibasa mga nakainom na rin kahit walang keme kung gawin ang mga iniutos kapag dare ang pinagawa. Truth or dare? Tanong ni Axel kay Michael na mag-stop ang narrow ng bote sa tapat nito. Truth. What's your secret talent bukod sa mabilis na pagbunot ng baril as Interpol agent? Eyebrow dancing. Walang gatol na sagot ni Michael, tsaka pinasayaw ang kilay na kinatawa nilang dalawa. At syempre maliban kay Jason. Talent yata nitong maging manhid sa saya eh. Pagkatapos sagutin ni Michael ang tanong ni Axel, ito naman nagpaikot ng bote at kay Nathaniel yon tumutok. Truth or dare? Truth. If you could be any animal, what animal would you be? Saglit na nag-isip si Nathaniel. Pero doon pa lang parang natatawa na siya sa kung ano naisip niya. At ganoon din sila ni Ana. Dog. Sagot nito pagkalipas ng ilang segundo. Tumayo pa para gayahin ang ginagawa at napailing kayong hayop kahit truth ang pinili nito. Tulad din ni Michael na puno na naman ng tawanan ang sala ni Axel nang kumahol-kahol si Nathaniel. Habang nakaluhod at nakatukod ang mga kamay sa sahig,
Game na game din talaga to pagdating sa kalokohan. Nagpatuloy ang kanilang inuman at masayang laro. Si Chef A ulit ang natanong ni Nathaniel at Truth ang pinili nito. What was your most embarrassing moment? Nagtaka si Ana ba't nagtawanan ng magkakaibigan kahit di pa nagsasalita si Chef A. Mukhang alam na agad ng mga to magiging sagot nito. Kahit si Jason narinig ni Ana ang natawa sa tabi niya. Napatingin tuloy siya rito at parang di nito masungit na Jason na nakilala niya lately. Lumabas kasi ang maputi at pantay-pantay nitong mga ngipin. Pati mga mata tumatawa rin. Lalo tuloy nagwala ang puso niya. Mas gwapo pala siya kapag tumatawa. Yung totoong tawa na walang halong panguuyam. Bago pa mahuli ni Jason ang pagtitig niya rito, umiwas na agad siya ng tingin. Pero di niya napigilang lingunin ulit to na maramdaman niya nakatitig to sa kanya. Her heartbeat doubled as she caught him really looking at her. Pilit niyang binawi ang tingin na makulong yon sa mga mata ni Jason. Kahit medyo dumudoble ng paningin niya, nakita pa rin ni Ana ang bahagyang pagbaba ng tingin nito para sulyapan ng mga labi niya. At yun na, ang di na kayanan ng dalaga, kaya mabilis siyang humarap muli sa mga kalaro. You all know that? Narinig nilang sagot ni Chef A. Kitang-kita nila ang pamumula ng buong mukha nito, pero walang bakas na napipikon to. Di na kailangan sabihin pa. Pero ako hindi ko alam. Pangulit dito ni Ana habang pinapakiramdaman niya sa Jason sa tabi niya. Tsaka nasa laro tayo kaya sumagot ka. Okay, fine. Natatawang tinaas na Chef A ang kamay bago nagkamot ng ulo. Isa sa mga embarrassing moments ko na hindi makakalimutan ng mga siraulo kong kaibigan ay yung nalasing ako at umiyak dahil sinabihan ako ng crush ko na ang cute ko raw. After niya kasing sabihin yun, muntik na ako mapikot. High school pa lang ako noon. Sagot nito at sinundan ng malutong na tawa. At saksakan ka pa ng torpe noon. Sabay-sabay na sagot naman ng mga kaibigan na Chef A. Sabay tawa ng malakas. Ganon din si Ana at nang marinig niyang tumawa muli si Jason, muling bumilis ang tibok ng puso niya. Mga kaibigan lang naman pala nito ang magpapatawa rito. O dahil nakainom na rin to. Napapatawa rin kaya siya ni Amelie? Natural. Minahal nga niya na sobrang kapatid mo, di ba? Sagot din ang isipan ni Ana. Si Axel naman ang tinanong na Chef A pagkalipas ng ilang sandali. Truth or dare? Dare. Close your eyes and have someone kiss you. Napansin ni Ana na sa kanya agad tumutok ang mata ng lalaking kaharap dahil sa tanong na yun ni Chef A. Parang sinasabi ng mga to na siya ang magkikiss kay Axel. Naramdaman niya na pakisot sa Jason sa tabi niya. Naramdaman ding pinatong isang braso sa backrest ng sofa kung saan siya nakasandal. Ang dating tuloy para na itong nakaakbay sa kanya. Di tuloy siya makagalaw. Deal! Gumisi si Axel na nakatingin din kay Ana. Tinaasan siya nito ng dalawang kilay bago pumikit na parang sinasabing handang-handa na to sa kiss niya. Pero sa tingin niya, ginagawa lang ang misyon nila na pagsilosan si Jason at balak naman talaga ni Anang sakyan yon. Kahit sa chicks lang, lalo't unti-unting nililipad ang katinoan niya dahil sa alak. Ngunit di pa man kumikilos ang dalaga, nakita na lang niya. Dumukwang si Jason at ito ang walang gatol na humalik sa pisngi ng pinsan. Naramdaman siguro yun ni Axel kaya't mabilis tong napadilat. Agad dinampot ang isang throw pillow at hinampas sa ulo ng pinsan. Nagkatawanan na naman sila. Kahit si Jason tawang-tawa rin sa naging reaksyon ng pinsan. Pervert, nakalimutan mo yata magpinsan tayo. Kunway reklamo ni Axel na lalo nilang kinatawa. Dahil nakikisali na si Jason sa kulitan nila, kaya tara nag-enjoy si Ana. Pero hindi na ulit nasundan ang iniinom niyang beer kanina. Sinasalo kasi ng fiancé niya ang bawat bote na inaabot sa kanya ng mga kaibigan nito, kaya't siguro nalasing ito. Maya-maya ay natigilan lahat nang huminto sa tapat niya ang bote na pinaikot ni Axel. Doon pa lang binayona ng kaba ang dibdib niya. Nasaksihan niya na ang kakulitan ng mga to. Sigurado hindi rin madali ang itatanong ng mga to sa kanya. Lalo pa't di rin madali ang naging tanong niya sa mga ito kanina. Truth or dare? May naglalarong ngiti na agad sa mukha ni Axel nang papiliin siya nito. Naparanok si Axel. Nag-isip muna siyang mabuti bago sumagot. Truth. Napansin niyang lalong pagising ni Axel. Who's your favorite person in the room? Palihim siya nitong kinindatan. Parang gustong ituro ang sarili para siguro pagsilosan si Jason. At balak na naman sana ni Ana na sakyan to. Pero para sa katulad niyang tinabla na ng alak, parang hirap na magsinungaling. Kaya ang totoo nang lumabas sa bibig niya. Si Jason, syempre. Medyo nautal pa niyang sagot at agad siyang tinukso ng mga kaibigan ni Jason.
Gusto niyang lingunin ang binata para malaman ang reaksyon nito, ngunit di niya magawa dahil nanigas siyang bigla na maramdaman niyang nahulog ang braso nitong nakapatong sa sinasandalan niya at sumakto sa balikat niya. Di niya alam kung sinadya ba nito yon, pero naramdaman ni Ana na itinuloy ni Jason ang pag-akbay sa kanya. Di naman yon nakaligtas sa paningin ng kaibigan nito kaya't lalo silang natukso. Kinunan pa sila ng picture ni Nathaniel para daw may ebidensya kinabukasan. Akala niya ikagagalit yon ng fiancé niya. Kaya nagtaka siya dahil wala siya narinig kahit pagtutol mula rito. Lasing na nga. Ayaw nang patigilin ni Ana ang panunokso ng mga to sa kanila dahil para na siyang aatakihin. Sa sobrang lakas ang pintig ng puso niya kaya agad-agad niyang pinaikot ang bote. Binawian niya si Nathaniel nang tumapat dito ang bote. Pinahirapan niya tong ilik ang sariling ilong nang piliin ito ang dare. Pero may kapilihan talaga ang loko-loko. Ang bilis bumawi nang tumapat naman kay Jason ang boteng pinaikot nito. Kinabahan na naman tuloy si Ana dahil dare din ang pinili ng binata. Kiss the person next to you. Ngingising-ising utos ni Nathaniel kay Jason at sinulsulan pa ng mga kaibigan. Napamalaga si Ana dahil siya lang naman ang katabi ng binata. Di pa man nanigas na lalo ang buong katawan niya. Gusto niyang umusog pero wala nang space dahil nasa kabilang side naman niya si Axel. Humarap siya kay Jason para sabihan to na hindi nito kailangan sundin ang utos ng kaibigan kahit alam niyang bawal iyon sa laro. Kaysa magalit o lalo sa kanya. Pero tumawa lang to ng pagak bago pa man makapagsalita si Ana. A piece of cake. Mahinang sabi at mabilis sinawakan siya nito sa bewang at walang seremonya sinunod ang utos ni Nathaniel. Jason really kissed the person next to him and that was Ana. Napailing ang binata habang tinitingnan niya ang kaibigan na bagsak na kani-kanilang upuan. Nalasing ang mga loko-loko. Ilang case ng beer ba naman ang naubos nila eh. Natatawang napailing na lamang siya. Kala niya siguro matatalo niyo ako ha? Mas sanay kaya to sa beer. Palibasa sanay sa mamahaling alak to mga kaibigan niya. Sa chef aalang tulad niyang may sanay sa beer. Pero mabilis tong tamaan pagpagod. Naglaho ang ngiti sa labi niya na mapalingon siya sa dalagang humihilik sa tabi niya. Halos kalahating bote lang naman ang naubos nito. Siya kasi uminom sa bawat beer na para dito. Di niya alam kung matatawa ba o ano habang nakatitig sa dalagang nakanganga. Nakasandal pa ang ulo nito sa backrest ng sofa. Di niya maiwasang ma-amuse dahil sa nagulo nitong buhok. She looks so messy. Pero hindi yun sapat para mabawasan kahit kaunti ang kagandahang taglay nito. Ano kaya ang gagawin niya rito? Gusto sana niyang ipasok sa silid na inuoko pa nito sa bahay na yon ni Axel. Pero di niya to po pwedeng iwan doon na walang animo at lasing din ng mga kaibigan niya. Oo, may tiwala siya sa mga kaibigan na hindi nagtitake advantage ng babae. Di yan talaga kaya seloso ang isip niya na hayaan matulog doon ang dalaga. Hindi rin naman niya to po pwedeng tabihan para bantayan. Kahit di siya lasing, may espiritu pa rin ng alak sa katawan niya. Baka kung ano rin ang magagawa niya habang tulog. Lalo na't kasing ganda nitong dalaga ang makakatabi niya. Isa rin sa dahilan kung bakit siya umalis ng Taguig ay para iwasan ng atraksyong hindi niya mapigilan tuwing magkakalapit silang dalawa. Lalong di niya po pwedeng iuwi sa bahay niya dahil nandoon pa si Melody. Bahagyang natigilan ang binata nang maalalang may dinner date nga pala sila ng babaeng yon. Sakto naman tumunog ang cellphone niya nang buksan niya yon at lumabas sa screen ang pangalan ng babae. Where are you? Kanina pa namumuti ang mata ko kakahintay sa resto pero hindi ka man lang dumating? Galit na bungad agad ni Melody sa kabilang linya. Ni hindi kita makontak, nasan ka ba? Balak sana niyang magpaliwanag at humingi ng sorry. Pero sa inakto nito daig pang isang possessive girlfriend kahit walang seryosong relasyon at ilang araw pa lang silang nagkakakilala. Turn off na kaagad siya. Pinakaayaw niya sa isang babae ang clingy tapos di naman niya girlfriend. Siguro kasama mong babaeng yun, no? Kina-Axel ka ba? Saan ang bahay niyan? Susunduin kita dyan. Di ako sumamad sa'yo dito para pagmukhang taing ka lang. Sunod-sunod na wika pa ni Melody sa demanding na boses. Nalalo niyang kinairita. Di niya naman talaga sinama rito sa ride and fall ang babaeng iyon dahil balak niyang pumunta ritong mag-isa para makapag-isip ng maayos. Pero aksidente silang nagkita sa bayan kahapon. Pilit siya nitong tinanong kung saan siya pupunta pero hindi talaga niya sinabi. Di naman niya akalaing susundan siya nito sa lugar na yon. Alangan namang itaboy niya. Tsaka umasa rin ang binata na sa pamamagitan ni Melody, makakalimutan niyang dalagang naiwan sa Taguig.
Look, I don't want to sound mean or rude pero akala ko malinaw ang usapan natin. Malamig na wika niya sa babae at bumuga na marahas na hininga. Nailing na lang siya dahil wala rin tong pinagkaiba sa mga babaeng gusto agad siyang hawakan sa leeg kahit na hindi pa naman sila. Fix yourself and your things and leave my house. At patid niyang hindi nito tututulan ang desisyon niyang yon dahil kilala niya to na ma-pride. You are a jerk! Galit na sigaw ni Melody mula sa kabilang linya bago siya nito binabaan ng cellphone. He let out a loud breath once again. Akmang ibababa niya ang cellphone hawak nang gumalaw si Axel at naitulak nito ang dalaga. Bumagsak lalo tuloy sa balikat niya ang ulo nito pero dahil mga lasing wala pa rin nagigising sa mga to. Unti-unti nabura ang iritasyon sa mukha niya na nararamdaman kay Melody kanina nang maamoy niya mabangong buhok ng dalaga. Hindi niya maintindihan ba't sa simpleng pagkakaamoy lang niya sa buhok nito, nakaramdam siya ng paninikip sa loob ng underwear niya. Lalong di rin alam ang gagawin nang gumalaw muli ang dalaga at ipinatong isang binti sa hita niya. He gulped audibly na makita niya, tumabing sa magandang mukha nitong buhok. It looks hot on her. Sunod-sunod pa ang paglanok na ginawa niya nang bigla siyang natong niyakap at naramdaman niyang malambot na dibdib sa braso niya. Lalo lang nabuhay ang pagkalalaki niya. Dagdagan pang napatingin siya sa mapuputi at makikinis itong hita. Napamura siya na mahina dahil nahirapan siyang kontrolin ang sarili sa napakang wawong babae na nakayapos sa kanya. Kahit sino ng lalaki ay mahihirapang magpigil kung ganito kaganda ang nagmamay-ari na makinis at maputing binti na nakapatong sa hita niya. Kahit mga kaibigan pa niya. Tapos, iwanan niya rito sa bahay si Axel. Baka sa isang gabi na pag-iisip ng kung ano-ano ay mabaliw na siya. Nahirapan man kumilos dahil sa ayos niyang iyon, pinipilit pa rin ang binatang makatayo. Tsaka niya maingat na binuhat ang dalaga na tulog pa rin. Kahit ang kaibigan niya mas lumakas pa ang mga hilik. Masyadong malayo ang bahay niya kung iuwi pa niya ron ang dalaga. At baka magising pa niya ito. Nang tumuon ang tingin niya sa isa, dalawang silid na naroon, katabi ng kwarto ni Axel, tsaka lang siya nagdesisyon na doon na lang dalhin ang dalaga para samahan ito hanggang umaga. Wish niya lang malabanan niyang temptation ng ganon katagal at hindi siya matalo ng espiritu ng alak. Dahan-dahan niyang nilapag sa kamang dalaga na makapasok sila sa loob. Aktong kukunutan niya sana ito sa sofa na nasa loob lang din ang silid na yon. Pero bigla na lang siya nitong niyakap at walang pakundangan, hinalikan siya sa lips. Nalaki ang mga mata niya. Espiritu nga ba ng alak ang kalaban o espiritu ng pagnanasa? Ilang minuto ring nagtalong damdamin ng binata kung tutulungan ba niya o hindi ang halik na yon ng dalaga. Wala sa vocabulary niya mag-take advantage ng babae na wala sa tamang huwisyo, kahit tulog lang. Pero pagdating sa babaeng to, nababaliwala ang prinsipyo niyang iyon. Para tong magnet na humila sa kanya para tagunin ang halik nito, kahit obvious na hindi ito marunong makipaghalikan. At ang kainosente nga ng dalaga ang lalo nagtulak sa kanya para magpatianod sa kalasingan nito. Nang ibabaw ng tuluyan ang kagustuhan niya, nabaling matikman ang labing ilang araw ding ginulong isipan niya, simula nang matikman niya. Lalo't hanggang ngayon ramdam pa rin niya ang pagkabitin sa halik na pinagsaluhan nila kanina dahil sa laro nilang truth or dare. Ayaw lang niyang iparinig sa mga kaibigan niya ang pag-ungol nito habang hinahalikan niya kanina kaya agad niyang pinutol ang binata. Pero kung nagkataong solo silang dalawa, baka kung saan na humantong halik na yon. Tulad ng pagkakataong meron sila ngayon na hindi niya kayang palagpasin pa. Muli, sanakop ng binata ang namumula at malambot na labi ng dalaga. Di niya napigilang sakupin yun na puno ng kapusukan, bagay na lalo pang nagpainit sa katawan niya. Tuluyang nadarang ng kumunyapit sa batok niyang kamay nito, tira doon kumukuha ng lakas habang paulit-ulit tinutumbasan ang mainit niyang halik. Mga halik na habang tumatagal lalong lumalalim. Ramdam na ramdam pagwawala ng kanyang alaga sa loob ng pants niya. Tila may sariling isip ang kamay kumapit sa maliit na bewang nito, dahan-dahang pumapatong sa ibabaw nito. Oh God! Parang gusto niyang ihingi ng kapatawaran ang kapangahasan niyang yon. Pero masyadong malakas ang atraksyon sa dalaga para pigilan ang sarili. Di niya kayang labanan ang malakas sa tibok ng puso niya habang dahan-dahan naglalakbay ang kanyang labi tungo sa mabangong leg nito. Natokso na ang binatang halikan. Ang makinis itong lalamunan ng mula doon makarinig siya ng malakas na paghilik. Saglit siyang natigilan at napatingin sa dalaga. Sa halip na madismaya natawa na lang siya na makita niya ito, mahimbing na pala uling natutulog.
Napisil na lang niya ang pisngi nitong namumula nang iyapos sa bewang niya ang dalawang binti na parang ayaw siyang paalisin sa ibabaw nito. Pasalamat ka at di niya na yon tinuloy dahil biglang umungol at nagsalita ang dalaga. Oh Jason, ikaw talaga ang dream boyfriend ko mula noon hanggang ngayon. Pakasalan mo lang ako at siguradong ako na ang pinakamasayang babae sa mundo. Biglang nagbago ang anyo niya sa narinig. Napakayom siya at binaklas ang binti nitong nakayakap sa bewang niya. Tiimbagang na umalis siya sa ibabaw nito at daling lumabas ng silid na yon. Sabi ko na nga ba eh. Shit! Masakit ang ulo ni Ana nang magising siya kinabukasan. Kumakalam din ang sikmuran niya. Wala pang gaanong maalala bukod sa nakipag-inuman siya kina Jason at nakipaglaro ng spin the bottle. Dahan-dahang minulat ng dalaga ang mga mata niya. Bumungad sa paningin niyang kisame na di gaanong pamilyar sa kanya. Napabalikwas siya ng bangon at luminga sa paligid. Saka lang napagtantong nasa kwarto siya na pinahiram sa kanya ni Axel. Pero paano ako nakarating dito? Nagtatakang tanong ni Ana habang kinakapkapan ng sarili. Kasi kung nalasing talaga siya kagabi, imposibleng kinaya niyang pumasok dito mag-isa. She knew herself very well. Dapat nasa sofa lang siya ngayon kung saan siya bumagsak kagabi dahil sa sobrang kalasingan. Pero na-relieve si Ana dahil wala siyang napansin o naramdaman na kakaiba sa katawan niya. Ang di niya maintindihan parang may nararamdaman siyang kakaibang lasa sa bibig niya. Panis na laway lang yan, Annabelle. Lumunok ka ba naman ang hindi pa nagmumumog eh? Kapag kuan bumaba siya ng kama at nagtungo sa loob ng banyo. Nagkilama siya at nag-toothbrush pero di na nag-alalang magsuklay na maalalang mga kainuman niya kagabi. Nakauwi pa kaya mga kaibigan ni Axel? Ito kaya nagdala sa kanya sa silid niya? Sa Jason kaya? Siguradong umuwi dahil may dinner date pa yon kay Melody. Mamaya pinamulahan siya ng mukha na maalala ang huling pangyayaring medyo malinaw pa sa isip niya. Jason kissed her in front of his friends dahil there ang pinili sa tanong ni Nathaniel. Di siya sigurado kung tumugon ba siya o kung tamang pag-aakala niya na napaungol siya sa halik na yun ng binata. Ang natatandang nang niya sigurado siya at agad yung tinigil ni Jason dahil tinokso na sila ng mga kaibigan nito. Nakadami ba ng halik ang lalaking iyon? At gusto mo naman. Napatigil si Ana nang sa paglabas niya ng pinto na abutan niya si Axel na nagkakagulo para nagtuturoan. Ganun lang ang pagtataka ng dalaga na makita niya naka-duct tape ang kamay at paa ng kaibigan ni Jason habang nakaiga sa kani-kanilang pwesto. What happened? Takang tanong niya sa mga to habang papalapit siya. Bakit para kay mga biik dyan na nakapila para eleksyon? Natatawang biro pa ng dalaga. Sino may gawa niyan sa inyo? Bakit kaya hindi mo muna kami kalasan bago ka magtanong dyan? Hirap ng wika ni Nathaniel. Napansin niya itong may pinakamaraming duct tape sa katawan, pati mga braso. Ano ba kasing pinagagawa niyo sa sarili niyo? Mahina pala kayo sa inuman eh. Pinigilan niyang mapangiti bago nilapitan si Nathaniel. Tinanggalan ng pagkaka-duct tape sa mga braso nito. Makakatay kayo nang wala sa oras. First time nangyari sa amin to, kaya baka ikaw may gawa. Mukhang mahimbing ang tulog mo sa room samantalang ikaw tong unang nalasing kagabi. Bintang sa kanya ni Nathaniel pero hinampas lang niya to ng tsinelas. Problema ko nga rin paano ako nakarating ng kwarto eh. Teka, maya-maya ay luminga sa paligid si Axel. Where's Jason? Di ba di yun umuwi kagabi? Parehang tawag nga sa kanya ni Melody kaya't pinatay kong cellphone niya. Ingay kasi. Oo nga, ako una natulog kasi nagyosi pa ako eh. Magkatabi pa nga sila ni Amelie. Sabi ni Chef Aa. May side talagang pinsan mong yon, Axel. Tinali niya tayo sa takot na baka hagapangin natin si Amelie. Kayo lang yun. Huwag niyo ako idamay ha. Good boy ako. Ikaw talaga? Sabay-sabay na balalas ang tatlo na mapatingin sa kaibigan. Sa lahat ng nandito, ikaw tong pinakababaero. Basta't maganda at sexy, pinapatos mo eh. Sa'yo talaga nag-iingat sa Jason. At kami nadamay lang. Reklamo ni Axel. Nakakilig lang si Ana sa pagtuturoan ng magkakaibigan habang kinakalagan niya si Axel. Parang di siya makapaniwalang nagawain ni Jason sa mga kaibigan nang dahil sa kanya kung totoo man yon. Ang binata nga kaya talaga nagdala sa kanya sa kwarto at binuhat siya nito. Lihim yung kinangiti ng dalaga. Narot mo kang di naman pala natuloy ang dinner dito with Melody. Dito ka lang, Amelie. Babawian lang namin sandali ang walang hiyamang fiancé. Sabi ni Nathaniel sabay takbo palabas ng bahay ni Axel matapos niyang makalaga ng lahat. Agad din sumunod sa kanya ang tatlo pa.
Di niya napigilan na sumunod sa pag-aalala na baka ako nang gawin ng mga to kay Jason. Bagaman nakikita niyang di ganon kababaw ang pagkakaibigan ng mga to. Kaya natawa siya na sa paglabas na ng bahay ni Axel, nakitang apat na may daladala pala habang hinahabol sa Jason. Ililibing ka namin ng buhay, sira ulo ka? Galit na sigaw ni Nathaniel na may daladala ding duct tape. Nauwi sa budol fight ang pagkahabulan ng magkakaibigan dahil nagutom. Sa isang kubong venue nila kahit bigla na lang bumuhos ang ulan. Si Chef Aa ang nagluto pero bilang parusa kay Jason matapos itong aminin ng pagkapos sa mga kaibigan. Bilang parusa daw kaya't ito ang magiligpit ng mga pinagkainan nila. Gigil na gigil pa rin talaga si Nathaniel kaya tinambakan ito ng mga ligpitin ng kaibigan. Nauna na nga itong sumibat kasama si Chef Aa. Paano ba yon bro? Aalis na rin ako. Ikaw nang bahala dyan ha? Inasarap pa to ni Michael habang hinihimas-himas ang tiyan. Mahirap kasing kumilos pag busog na busog eh. Oo nga, masarap din matulog para makabawi sa hangover. Let's go para makapagpahinga ka na rin. I know masakit pang ulo mo. Sige, mauna na kayo. Hindi pa kasi ako nabubusog eh. Dahilan niya at sumubo ng kanin at ulam habang nakakamay lang. Kumunot ang noo ni Axel. Di ka pa nabusog sa lagay na yan? Sinulya pa nila ang 3 tumpok ng balat ng hipon at patong-patong na tinik ng tilapia sa harap ni Ana. Ang totoo niyan, sobrang dami niyang nakain at punong-puno ng tiyan niya. Pero ayaw niyang umalis sa dahilang ayaw niyang sabihin kay Axel dahil baka kantsawan lang siya nito. Umiling ang dalaga dahil napuno ang bibig niya na sabay sinubo ang kanin at inihaw ng liempo at kamatis. Sige, sumunod ka na lang. Magpapahatid na lang ako ng payong para may magamit ka. Pagkasabi, hinubad din ang suot na t-shirt tulad ng mga kaibigan na nauna nang umalis. Bago patakbong sinugod ang ulan. Na makaalis si Axel na balat ng katahimikan ng paligid. Di kasi siya kinibo ni Jason at kanina pa niya napansin ang pananahimik itong yon na magkita sila dito sa kubo. Kapansin-pansin din bumalik na naman ang pagsalubong ng mga kilin nito. Malayong malayo sa Jason na nakainuman niya kagabi na panay ang tawa. Di kaya malungkot siya dahil umalis na si Melody? Sa pagkakarinig niya kasi kanina umalis daw ang babae dahil nagalit kay Jason sa di pagsipot sa dinner date ng mga ito. Natagal ka pa ba dyan para makapagligpit na ako? May bahid iritasyon na sabi nito sa kanya. At lumayas ka na rin. Oh, may dalaw ka na naman? Nangunot ang noo nito. Anong sinasabi mo? Kinalma ni Ana ang sarili ng ilang segundo. Because Axel was right. Medyo masakit pang ulo niya dahil sa hangover. Baka mapatulan niya sa Jason nang wala sa oras. Nagpaiwan ako talaga para tulungan ka sa pagliligpit. I don't need your help. She sighed desperately. Di niya talaga kayang unawain ang ugali ng taong to. Ito ba ang mabait at mabilis pakisamahan na Jason Mondragon na sinasabi ni Mrs. Grayson? Bahala ka kung ayaw mo. Basta magliligpit ako ng akin. Naiinis na sabi niya. Hindi ako sanay umalis ng mesa na hindi nagliligpit ng pinagkainan. Tahimik na niligpit ni Ana ang tinang pagkain mula sa nakalatag na dahon ng saging. Sinama niya ang mga tinik at buto at balat ng hipon para ipakain sa pusa na pakalat-kalat sa riding club. Bagamat nasabi sa kanya na Chef Aa na regular daw nila yung pinakakain. Pinanindigan ni Jason ang hindi pag-imik sa kanya. Gayon may ramdam ni Ana ang pinapakiramdaman lamang siya nito. Isang irap mo pa, matutuloy talaga ang nangyari kagabi. Narinig niyang sabi nito. Para itong naaaliw sa tono ng pananalita nito. Ngunit ang pinagtaka ni Ana na magsingkin sa isip niyang sinabi nito. Anong nangyari? Hindi mo naman yun kayang gawin dahil ayaw mo nga sa akin eh. Nagawa mo lang yun dahil lasing ka kagabi. Mataray niyang wika bago to talikuran para sana kunin ang walis at taspan. Watch me. At matitikman mo talagang sarap na hindi mo inakala kapag matino ako. Ano bang pinagsasabi mo? Para kang bata ng hilig magbanta. May kalakip na kabana ang boses ni Ana. Lalo siyang ninervyos ng unti-unti, tawirin ng binata ang distansya nilang dalawa. Jason stopped in front of her and slid his finger on her nose. And for your information, wala ako naging banta na hindi ko ginawa. And when I say I'll ravish your lips with mine, right here, right now, I mean it. Napalunok si Ana sa determinasyon na siyang nakikita sa mata ng binata. Pabilis ng pabilis ang puso niya na umatras at tumakbang ito papalapit sa kanya. Stop right there, Jason. Bisita ako ni Axel, wala kang karapatang iharas ako. Isusumbong kita sa kanya. Pananakot niya rito sa boses na puno ng kaba.
Lumapat ang pagkakangisi nito at tinuloy pa ang paglapit sa kanya hanggang makorner ito sa lamesang bakante. Kung di lang bumubuhos ang ulan at kung may ibang madaraanan lang, kakaripa siya ng takbo palabas ng kubo. Di biro ang pagnanasang nasusungaw niya sa mata ni Jason. Nakakakaba, nakakapanghina ng tuhod. Panay din ang sulyap ito sa labi niya. Bakit ka natatakot? Kala ko ba di ko kayang halikan ka pag di ako lasing? So why nervous now? Hinapit siya nito sa bewang at walang ano-ano, binuhat pa upo sa mesa para magpantay ang mukha nilang dalawa. Ibaba mo ako, Jason, ha? Ngayon din. Not until I do this, baby. Pagkatapos sabihin niyon, walang inhibasyon. Sinanggaban nito ang labi niya. Halos lumawa ang mata ni Ana sa gulat. Pero sa umpisa lamang siya nandaban dahil ilang minuto lang narinig niyang malalakas na ungol na lumalabas na sa bibig niya. Nang magtagumpay si Jason na ipasok sa loob ng bibig niya ang malikot na dila. He bit her lower lip para magsimulang umalab ang kanyang katawan. Gusto man niyang pigilan ang sarili tuwing sumasagi sa isip niya ang kakambal, hindi niya magawa. Malakas ang tawag ng kanyang damdamin para patigilin si Jason. Ngunit nangingibabaw ang totoong nararamdaman niya para dito. Hanggang sa namalay na lang ni Ana, unti-unti niya nang natutuhan ang tamang pagtugon sa mga halik nito. Nalaman niya nagustuhan niya ni Jason ang bumulong. That's it, baby. Move your lips with mine. Di niya alam kung kailan niya natutunan gawin yon, pero feeling ni Ana, nangyari na to. Parang ginawa na nila ni Jason ang ganong uri ng halik. Jason? Di niya alam kung pagsisisihan ba niya ang pagsuot na maiksing shorts dahil kay dali nitong nahimas ang makinis niyang binte paakyat sa hita niya. She closed her eyes at naramdaman ang mga kamay nito. Isa-isang ina-unbutton ang mga botones ng blouse niya. Jason? Kinakabahang usal niya nang muli sa pangalan nito na maraan siya nitong itulak pahiga sa lamesa habang patuloy na bumubuhos ang malakas na ulan sa paligid.